Hello mga ka-Inday ko! Ayan, another day, another entry na naman tayo for today's video. Dahil nga day off ko ngayon mga ka-Inday ko at talaga namang sinadya ko din talagang magpa-off ngayong araw dahil kuhaan nga ng card ang aking Inday Sofia at syempre bilang isang ina, super excited talaga ang inyong Inday. At eto na nga mga ka-Inday ko, inagahan nga namin umalis ngayon ni Dudong Caleb dahil plano ko din talaga na dalhin muna si Dudong Caleb doon sa One Mall. Meron kasi ako nakita doon na palaruan ng bola-bola at dalawa yun mga ka-Inday ko. Kaya sabi ko, titignan namin kung meron dong mura. Kaya medyo excited nga din talaga ang aking Dudong Caleb na umalis ngayong araw dahil syempre, ang buong akala niya talaga ay palagi-palagi akong may pasok. Kanina nga, nagsabi na agad siya sa akin na stay with Beng Beng daw. Kaya ang sabi ko sa kanya ay teka lang anak, wala akong pasok ngayon, kumalma ka. Nasanay na talaga yung aking bunso mga ka-Inday ko na naiiwan siya lagi kay Bengbeng. Si Bengbeng nga pala yung kapitbahay namin at parang kapatid ko na rin dito sa lugar namin. At eto na nga nakarating na kami dito sa One Mall mga ka-Inday ko at kitang-kita nyo naman kung gano'n na naman nanginig ang aking Dudong Caleb dahil sa malaking tiles. Ewan ko ba talaga mga ka-Inday ko, hindi talaga siya nasanay sa mga malalaking tiles. No. Patumakyat na kami agad ni Dudong Caleb dito sa third floor mga ka-Inday ko para hanapin yung dalawang palaruan na yun. At eto nakita ko nga siya mga ka-Inday ko, 150 lang yung isang oras. Kaya ang sabi ko, dito na lang kami ni Dudong Caleb. Pero sana din talaga ay maglaro siya dahil alam nyo naman mga ka-Inday ko ang aking Dudong Caleb. Natatakot talaga to sa mga ganitong palaruan. Ewan ko ba, ang dami naman niya napapanood ito sa YouTube na pinapanood niya. Pero bakit kaya takot na takot siya? Ayan na nga mga ka-Inday ko, sinamahan ko na nga siyang magpa-slide dyan kasi syempre gusto ko din talaga ma-experience niya kasi kung siya lang ay hindi po talaga yan maglalaro mga ka-Inday ko kaya talaga naman itong batang to masasayang lang talaga yung pera sa kanya. At ayan na nga, pinabayaan ko nga siyang maglakad mag-isa. Naku po mga day, hindi na nga talaga makaabante. Kaya ang sabi ko sa kanya, abay lumakad siya kasi kung di siya lalakad, lalabas na kami talaga. At ayan na nga mga ka-Inday ko, nagpatulong na ang aking Dudong Caleb na kuhanin ko siya. Pero syempre bilang kanyang isang ina at content creator ay hindi ko muna siya tinulungan. Binidyo ko muna siya mga ka-Inday ko at tinatawag ko siya tapos sinayaan ko na lang na siya maglakad papunta dito sa akin. Gusto ko kasi din talaga mga ka-Inday ko mag-enjoy siya kasi minsan lang talaga nangyayari yung pagkakataong ganito. Tapos ayun nga, sinabi ko nga din sa trabaho ko na hindi nga ako magpapa-day off talaga kasi nga syempre Monday to Friday 1 PM na nga lang yung pasok ko tapos Saturday at Sunday lang ako nakakabawi kaya lang talaga kapag uma-absent ako mga ka-Inday ko mga importanteng bagay lang po talaga ang aking pinupuntahan nun at wala lang iba pa. Syempre nandun na palagi yung aking mga junakis. Alam nyo naman na sila po talaga dahilan kung bakit ako ang nagtatrabaho at bakit ko pinasok ang pagiging isang content creator. Kaya sa mga baguhan pa lang dyan mga ka-Inday ko na mag-umpisa sa pagbablog, tiyaga lang po talaga, huwag kayong mawala ng pag-asa. Entry lang kayo ng entry dahil alam nyo ba balang araw, paglipas ng panahon, paglipas ng taon ay talagang magbubunga at magbubunga po talaga yung ginagawa natin. Ay, talaga naman. Wow. Medyo mahaba nga tong video ko na to mga ka-Inday ko kasi paano ba naman, nanghihinayang din talaga akong putulin yung mga masasayang video na nakuha ko dito dahil alam nyo naman talaga mga ka-Inday ko, masipag po talaga ako mag-upload at masipag po talaga akong gumawa ng voice over. Kaya sana sa mga kapwa ko content creator na pinanghihinaan na po ng loob, ay wag nyo po sanang itigil yung pagko-content kasi sobrang hirap po talagang ma-monetize ngayon. Lalo na sa panahon ngayon mga ka-Inday ko na meron namang bagong update ang ating Daddy Meta. Kaya kapag na-monetize ka na mga ka-Inday ko ay please talagang pahalagaan mo. Kahit pa unti-unti ay mag-upload ka kung gusto mong kumita. At syempre, alam nyo ba mga ka-Inday ko, mas masaya yung nag-e-enjoy tayo sa ginagawa natin. Ako talaga ginawa ko ng daily routine yung pag-upload ko dito sa page ko at talaga namang ini-enjoy ko yung mga bagay-bagay kasi syempre mga ka-Inday ko, napakahalaga din talaga kapag meron tayong income. Alam nyo ba mga ka-Inday ko, dito lang talaga ako nakaranas na makasahod at makahawak ng malaki sa sarili kong sikap at sarili ko talagang pera mga ka-Inday ko sa totoo lang. Mula nagsama kami ng asawa ko, hindi talaga ako nakahawak ng malaking pera dyan pero dito sa akin sa pagbablog, dito ko lang talaga maranasan ang makasahod ng malaki mga ka-Inday ko kahit pas minimum pa yan, kahit hindi pa tayo nag-a-abroad. Basta sipagan lang natin ng sipagan at huwag tayo mawala ng pag-asa. Dati talaga, lagi kong iniisip na imposible kong maranasan yung naranasan ng iba. Pero day, kapag sinipagan mo lang talaga tapos hindi ka sumusuko sa paggawa ng video, sa pag-entry araw-araw,
ay tsak mapapansin at mapapansin ka talaga ni Meta. Baka ito pa yung paraan para magkaroon tayo ng sarili nating bahay. O diba? Kaya ako sa inyo mga kainday ko, sa mga kapwa ko content creator dyan, sipagan lang natin sipagan. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil kapag masipag ka, tsak magbubunga at magbubunga yan. Kaya yung mga bashers natin, pasalamatan talaga natin yan mga jay. Kasi isa sila sa nagpapataas ng ating mga views at isa pa, pasalamatan din natin yung mga taong sumusunod sa atin na sinusuportahan tayo at minamahal tayo. Kasi alam nyo ba mga kainday ko, dalawang uri lang ng tao ang nanonood sa atin dito sa mundo ni Meta. Yung isa ay ginagawa kang inspirasyon, yung isa ay hinihintay kang magkamali. Kaya kung alin ka man dyan, maraming salamat pa rin talaga sa'yo kasi nakaka-earn pa rin kami ng views, o diba? Thank you all for watching this here video. Kaya entry lang tayo ng entry, tapos syempre kailangan lang natin magpakatotoo dito sa mundo ni Meta. Huwag tayong magpanggap na mayaman tayo mga jay, kasi alam nyo naman, minsan pa nga kung sino pa yung mga nagpapakita na totoong buhay nila dito sa mundo ni Meta, ay siya pa yung talagang umuusad at umuusad. Kaya ang sabi ko nga sa mga baguhan dyan, mag-content lang kayo, magpakatotoo lang kayo at manatili kayo nakafocus sa kung ano yung goal natin. I-enjoy lang natin yung bawat araw na pag-upload natin. Hindi man kalakihan kagaya ng iba, basta kumikita tayo at nakakasahod tayo buwan-buwan ay sobrang laking bagay na po talaga. Kaya maraming salamat po talaga sa mga sumusuporta sa amin, sa mga nanonood ng video namin tapos hindi ni-skip yung mga video. Alam nyo ba talaga sobrang laking tulong sa amin yan para kami ay kumita dito sa mundo ni Meta. Kaya kahit minsan lang ako nakakapag-engage mga kainday ko kasi dun sa pinapasukan kong trabaho ay bawal po talagang gumamit ng cellphone. Tuwing break lang namin ako nakaka-segue at nakaka-reply sa inyong mga engage. Pero mga jay, hindi po talaga ako titigil sa paggawa ng content. Hindi ako titigil hanggang mapakita ko sa inyo na kapag masipag ka dito sa mundo ni Meta ay tsak na magbubunga at magbubunga yung ginagawa natin. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, nagpaplano kang maging isang vlogger o isang content creator ay simulan mo na. Huwag ka nang magtumpik-tumpik pa dahil hanggat hindi mo sinisimulan, hindi mo malalaman kung talagang para sa'yo yung pagiging isang content creator. Kasi syempre, katulad ko mga kainday ko, nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa pagko-content ay hindi ko talaga alam kung kakayanin ko rin ba yung ginagawa ng mga ibang content creator. Syempre, nakita nyo naman hanggang ngayon nandito pa rin ako mga kainday ko. Kaya kahit mahirap, talagang kinakaya ko yung pag-upload ng video. Kahit medyo late na sa gabi, pero talagang umi-entry pa rin talaga ako mga kainday ko. Kasi gusto ko talaga na balang araw magbubunga din lahat ng pagsisipag ko. Wow! Dahil lahat naman tayo dito na pumasok sa pagiging isang content creator ay talaga namang umasa din talaga na balang araw ay kikita tayo buwan-buwan. Kaya sana yun din ang nasa isip nyo mga kainday ko, sipagan lang natin ang sipagan at galingan lang natin ang galingan. At syempre wag natin kalimutan ipag-pray lahat ng ginagawa natin kasi yun po talaga ang isa sa sandata ko mga kainday ko dahil yun lang talaga yung pinaghuhugutan ko ng lakas tuwing meron akong mga ginagawang bagay para sa pagbabago ng buhay namin. At eto na mga kainday ko, balik na tayo dito sa paglalaro ng aking Dudong Kalib. Medyo napahaba na rin kasi talaga yung kwento ko sa inyo at pag-inspired. Huwag niyong tigilan yung pagko-content. At natapos na nga yung isang oras sa paglalaro niya, kaya bumaba na kami dahil pupunta na kami sa school ni Ate Sofia. Pero bago yan ay meron kaming nadaanan mga kainday ko na magpaparegister ng national ID. Kaya eto, pinaregister ko na nga din si Dudong Kalib bago kami pumunta dito sa school ni Inday Sofia. At sakto naman din talaga na nandun yung kapitbahay namin, kaya pinakuha ko doon sa birth certificate ni Dudong Kalib. Pinicturan nga lang niya, tapos pinaprint ko na lang dun sa One Mall. Kaya isa ng ganap na rehistrado ang aking Dudong Kalib. Ay, talaga naman. At eto na nga mga kainday ko, nagkita na nga yung magkapatid na akala mo ako magyakapan, akala mo ba hindi magkikita sa bahay? At eto na nga, medyo napaaga nga yung umpisa ng meeting ni Sir. Sabi niya kasi 5 PM, pero bakit kaya 4 pa lang mahigit nakapag-umpisa na? Pero kahit late na ako mga kainday ko, sobrang happy pa rin talaga ako dahil alam nyo ba, super good news ang dala sa akin ngayong araw dahil pumasok na naman ang ating Inday Sofia sa pagiging isang high honor. Ay, talaga naman! Wow! Sobrang nakaka-proud talaga ang aming Inday Sofia mga kainday ko. Simula nung nag-aral talaga siya hanggang ngayon, talagang grabe.
Ginagawa niya talaga yung best niya dahil meron nga siyang gustong marating. At eto, pagkatapos nga namin dun sa palengke, nauna na kami ni Dudong Caleb, pumunta muna kami dito dahil meron pang practice sila Inday Sofia. Kaya eto, dumaan muna kami ng tilapia kasi alam niyo naman ang aking Dudong Caleb. Sobrang hilig po talaga niyan sa isda mga ka-Inday ko. Kaya nung sinabi ko na magbabay kami ng fish ay talaga namang nangunguna pa. Akala mo ba alam kung saan kami pupunta? Kaya sinayaan ko lang nga siya maglakad mga ka-Inday ko kasi pag pinigil ko yan baka maratrata naman ako ng ka-English-Englishan, manakita naman ang aking mga tengat ilong. Ngayon na nga lang ulit ako mga ka-Inday ko, nakapunta dito sa palengke ng Ugong kasi mula talaga pumasok ako, laging late na kami umuwi. Tapos si Dudong JR na nga talaga yung nag-aasikaso sa mga ulam namin. At ayan, grabe, sobrang fish mga ka-Inday ko, nagtatalunan pa. Tuwang-tuwa nga si Dudong Caleb dyan sa nakita niya na tumatalo ng mga isda. Grabe mga ka-Inday ko, ang bilis talaga ng panahon. Dati, maliit pa si Dudong Caleb tuwing pupunta kami dito. Pero ngayon mga Jay, kasama ko na siya at talaga namang super duper daldal. At nung pauwi na nga kami mga ka-Inday ko, naabutan na naman namin yung mahabang pila rito sa tricycle sa may Ugong. At nakita nga namin sa Ate Sofia dun sa unahan. Pero syempre bawal kami sumingit mga Jay. Kaya ayun, pumunta kami sa may likuran. At pagdating namin dito sa bahay namin, talaga namang sinalubong si Dudong Caleb ng kanyang mga kalaro. Grabe, akala mo ba isang linggo na walang aming Dudong Caleb? Samantalang ilang oras lang naman ito nila hindi nakasama. At ang saya-saya din naman talaga ng aking Dudong Caleb nung makita yung mga kaibigan niya. Ang bilis talaga ng panahon. Talaga namang meron na mga tropa ang aking bunso dito. Talaga naman. So yun lang mga ka-Inday ko, maraming salamat sa lahat ng sumama sa akin dito hanggang dulo. Sana tulad ko ay talagang makasahod na rin kayo dito sa Facebook at magbunga yung lahat ng ginagawa natin. So yun lang po, bye!